Hello. Reakan natin si Stefano kasi ginawa ng ginawa niya ng content ni MG at saka yung iba pang mga si Bustoyo, 'di ba? Okay, ito yung sinasabi kong reakan natin, no. Wait lang. Ayan, ito, no. Okay, kung nababasa niyo no, nakasulat dito, I've seen multiple creators copying my content. At first, I found it fun and enjoyed it. But they started doing it frequently. I believe everyone has their own potential. And I'd rather see them create something unique instead. I just want them to know their limits and respect other creators' creative processes. So basically, sinasabi niya dito na meron daw ng mga nanggagaya sa kanya. Multiple creators, ibig sabihin hindi lang isa. May mga nanggagaya daw sa kanya. At ayon nga sa mga nababasa natin, no, parang isa sa mga primary na target nitong post na ito ay yung Miss Ria Vlogs, no, yung bata, no. So tignan natin 'yun, no. May syempre sumagot yung tatay ni Ria Vlogs, no. Okay. Tignan natin yung sagot ng tatay. Okay. Ayan. Ito yung sagot, no. Ayan, ito yung sagot. Tingnan natin, basahin natin, no. Okay. Wait, ang tagal mag-load, no? Papa po ni Ria ito. Sorry ulit, hindi ko na po i-defend ang sarili ko. Kasalanan ko naman po talaga ang lahat sa paggaya ng content. Nire-respeto ko po ang lahat ng opinion at galit nyo at tanggap ko po lahat yon. Salamat po. Sorry po ulit, ma'am, sir. O yan yung sabi niya. Pero yan yung last, yan yung no, medyo mas latest. Pero meron pa siyang isa pang dito, hindi ko na makita, ano. Hindi ko na makita yung isa pa niyang ang tawag dito. Yung isa pa niyang apology, no? Okay. Hanapin ko muna. Wait lang. Sa kasamaang palad, no, hindi na natin makita yung original na post na mahaba. Pero tinignan ko yung video ni Bungo, nandun yung post. No? Nandun yung post kaso hindi natin masyadong mababasa lahat. Tingnan lang natin, no. Okay, ito 'yon, no. Ayan. Sabi nung ni Ria Vlogs, no, bilang sagot doon sa di umano ay panggagaya daw kay Stefano, ito yung sabi. Papa po ito ni Ria. Humihingi po ako ng paumanin sa nangyari. Idol Stefano. Sa totoo lang po, sobrang hanga at inspired kami sa inyo. Ako po mismo ang matagal nang nanonood ng mga content ninyo at kalaunan ay naging paborito na rin kayo ni Ria. Kapag may libreng oras siya at nakakapag-TV, madalas ay mga lumang videos nyo ang pinanonood niya. Hindi ko po intensyon na may ma-offend o may maramdamang hindi maganda. Ngayon ko lang po na-realize na baka nasobrahan na rin talaga ang pagiging inspired namin sa inyo. Kung umabot man sa puntong naging uncomfortable o nakaka-offend na para sa inyo, humihingi ako ng tawad. Gusto ko lang din pong sabihin na hindi lang naman kayo, ayan, putol, no? Hindi lang naman kayo ang naka-inspire. Basically, ganun yung sinabi dito, no? Ayan. Sabi dito, gusto ko lang din po sanang sabihin na hindi lang naman kayo ang naging inspirasyon sa content ni Ria. May mga bagay rin kaming hinango kina Idol Psych na magaling magkumpuni ng mga bagay-bagay. Mr. Bean, na lagi niyang dala at kasiyahan si Teddy, at Roxy, na sobrang mabilis ma-distract sa mga content niya. Pero aminado po ako na mas napansin ng marami ang pagkakahawig sa inyo dahil talagang idol ko kayo. I think at this point, malinaw naman, no? React natin yan, no? Bigyan natin ng komento. I'm going to be fair and firm about this topic, no? Manood nga tayo ng video ni Stefano as a sample, no? Okay. So
Manood tayo ng sample ng ng video ni Stefano, no? Magki-click tayo randomly kung ano itsura niya, 'di ba? So, wala naman siyang bagong wala naman siyang bagong content. Ito ay ayan, 8 months ago, 9 months ago, ito. Ito nakangiti siya dito, no. Tapos dito sa ayan, coffee break. Ito. I went to Thailand because I'm bored. Okay, ayan. Ito. Okay, so manood tayo ng isang video niya, no. Ayan. Ayan, nagising, ganyan yung itsura, ganyan. So, ayan, ganyan, no? So basically, yan yung sinasabi ni Stefano na pag-aari niya daw na content, yung walang emosyon, no? Okay, ayan no, yung mga videos niya, no, nakikita niyo naman yung walang reaction, no? O ito may reaction siya dito, no? Pero yun yung poker face na itsura. So ginaya daw ni Ria Vlogs. 'Di ba? Ginaya daw ni Ria Vlogs. Pero ano masasabi natin diyan? Okay. Tingnan natin kung kung kailan pa tong kung kailan pa tong channel ni Stefano. January 29, 2017, no? So definitely nauna siya talaga kay Ria Vlogs kasi baka hindi pa buhay si Ria Vlogs ng 2017 na yan. Kasi 6 years old nga daw yung bata eh. Okay. Ito tingnan natin to. Ito, tingnan natin to, no. Si Davey504, no, meron siyang 13.9 subscriber. Tapos ayan. Ang channel niya ay May 19, 2011 pa, no? Tapos tumingin tayo ng random na video niya. Okay, ayan no. Tingnan natin na kung ano yung paano siya ano yung itsura niya kapag may video siya. Ito, ayan. No. There is a weird phenomenon in bass playing. Some of the most famous bass lines ever written are also the ones almost not. Tingnan niyo yung itsura niya pagka nagsasalita siya. Will never notice. This is the original. Ngayon, baka sabihin nyo, nagkataon lang yan. Pero kahit yung mga masasayang videos niya, ganyan pa rin yung itsura niya. Tignan nyo ito. Binabalita niya sa mga subscriber niya na kinasal na siya. Okay, ayan oh. Mean a lot to me. It was it meant a lot to me. Sabi. Very slow process to get all the documents for an international marriage. Italy is very slow, but it was worth it. And now that I'm thinking about it, last time my wife appeared on this channel, she was... Ayan, di ba? Ganyan pa rin yung reaction niya, yung talagang hindi antag dito. Walang emosyon, no? Poker face. Was still my girlfriend. OMG. If this... di ba? OMG. No? Tapos, kung kahit sa mga masasaya niyang video, ganyan yung itsura niya. No? So, ano yung pinupunto ko dito? Ano yung pinupunto ko dito? Ang pinupunto ko dito, walang monopolyo si Stefano sa ina-argue niya na kanya. Kasi yung pagkakaroon ng ganyan ay mas nauna pa sa kanya na ginagawa ng iba. Malinaw naman na sinabi nung tatay, 'di ba? Malinaw naman na sinabi nung tatay na hindi lang naman sila kay Stefano na-inspire. Na-inspire din sila sa ibang creator. And I'm pretty sure na si Stefano ay na-inspire din sa ibang creator. I don't think ginaya si Stefano I don't think na may karapatan si Stefano na arkinin at ariin yung ganyang style kasi hindi naman siya yung original niyan. Wala siyang monopolyo diyan sa ganyang style kasi hindi naman siya yung original. Maraming content creator na ganyan yung kanilang style. Hindi ko alam kung si Stefano ba ay aware kay DB504 at saka yung iba pa na ganyan yung ginagawa, yung poker face sa camera. Pero definitely hindi siya yung original. 'Di ba? May karapatan ba na magreklamo ito si Stefano? I don't think so. Wala.
Kasi hindi niya nga, ulitin ko, no, hindi niya nga pagmamayari kasi yung ganyang content. Nagkataon lang na nauna siya kay Ria, pero definitely hindi siya yung nauna sa lahat. 'Di ba? Bigyan natin ng example, no, yung mga sayo challenge sa TikTok, may nagsimula niyan, isa. Maraming sumasaya sa TikTok, 'di ba? Can you say na may karapatan yung mga yung unang nagsayaw sa TikTok na sabihin niyang yung style ng pagsasayaw sa TikTok ay kanya, 'di ba? Hindi ko makuha yung yung logic. Ngayon pag-usapan natin yung tatay ni Ria. Sabi niya, si Ria daw gusto niyang gumawa ng content. Yun daw yung gusto ng anak niya. Naniniwala ba kayo doon? Kasi kung ako yung tatanungin, hindi ako naniniwala. Kasi anong alam ng bata na 6 years old kung ano yung gusto niyang gawin? Malamang sinabi o na-manipulate yung bata na malamang nga, I'm not saying it as conclusively, just my opinion. No? Na gawin yung mga content na yan, no? Kasi anong alam ng bata, 'di ba? Tatay niya yun eh. Alam niya sa Amerika, merong batas na nagsasabi na yung mga entertainer na bata, mga actors, actresses, no, mga commercial models, dapat merong trust fund na sa kanila mapupunta yung kanilang kinikita habang bata pa sila. Kasi ang dami-daming mga bata sa Amerika na child star na nung time na malaki na sila, di ba? Hindi sila nagkaroon ng kabataan kasi trabaho sila ng trabaho nung bata pa sila. Tapos eventually, nung time na kailangan na nila ng pera, hindi na sila nagtatrabaho, di ba? Wala na sila sa show business, wala na silang pera. Kasi naubos na ng magulang, no? Ngayon sa atin, meron din tayong ganyan, no? Ito yung tinatawag nating ayan, Republic Act 9231 o yung tinatawag nating Anak Providing for Elimination of Worst Forms of Child Labor in relation to 7610, no? Inamyandahan niya yung 7610 o yung Child Abuse Act, no? Pero ang salient niyan, mga salient features niyan ay syempre yung children may participate in cinema, theater, or TV. Pero dapat yung employers ay mag-secure ng work permit. Ang tanong, may work permit ba si Ria na nakuha sa DOL sa DOLE? No? Meron ba nakuha? Tapos pangalawa, meron ba siyang trust fund na 30% mapupunta sa trust fund ni Ria, tapos yung 30% mapupunta kay Ria, tapos 70% mapupunta sa mga pangangailangan ng bata. 'Di ba? Okay. So, ito yung batas na yan, ha. Ito yung batas na yan. Basically, inamyandahan niya yung 7610. Tapos meron diyang 30% rule, no? Ibig sabihin yan, yung parent at guardian ay kailangan magdeposito ng 30% ng mga kinikita ng bata para sa trust fund. Tapos pangalawa, dapat merong work permit galing sa DOLE. Ngayon tanungin niyo yung tatay ni Ria kung meron ba. No? Yan yung dapat nating malaman. Kasi nagpo-focus tayo doon sa sa gaya, pero yung welfare nung anak medyo questionable. If I'm going to be honest, hindi ko rin naman alam, no. Baka meron naman. Pero walang kahit isa sa atin sa mga nag-react at saka sa mga nagko-comment doon sa issue na to, yung nagtanong kung meron bang work permit dito si Ria at saka meron ba siyang trust fund. So, yun lamang, no. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat.